imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. Sa isang graduation event, dito raw napagtanto ni Vice President Sara Duterte na toxic na ang relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Inilahad ni Duterte sa pulong balitaan na bago pa ang hidwaan ng kanilang pamilya ay hindi na maganda ang relasyon ng dalawang lider. Nakaramdam ng inis ang pangalawang Pangulo nang makasalamuha ni Marcos ang isa sa graduates. Kailangan ko pumunta kasi para naman sa graduates yun, hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So, nagsama kami. So, meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Narinig ko. Nasagot niya, why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba. I realized toxic na yung relationship. I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. Hindi na idinetalye ni VP Sara kung kailan at saan nangyari ang graduation. Samantala, inilarawan ng ilang kongresista na desperada at bastos ang mga binitawang salita ng Vice Presidente sa press conference. Kabilang narito ang pahayag na huhukayin ni Duterte ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, gumagawa lang ng eksena si VP Sara upang malihis ang atensyon ng publiko sa mga nadiskubring irregularidad sa paggamit ng confidential funds. Hindi anya katanggap-tanggap na bastusin ang namatay na, lalo't kawalan ito ng respeto sa kultura ng mga Pilipino. Una nang iginiit ni Duterte na pinagkakaisahan siya at nais na tanggalin sa pwesto sa pamamagitan ng milyong pisong halaga ng PR attacks at mga pagdinig ng komite sa Kamara. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.